Si Pangulong Marcos ikinalugod ang balita na ang Pilipinas ay naging upper middle income country na. Abang sa Executive Secretary Recto, sinabing mas maraming trabaho pa at mga oportunidad ang naghihintay na ma-upgrade para yan sa mga Pilipino. May update po dyan si Bombo Annali Soberano. Lubos na ikinagalak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na opisyal nang kabilang ang Pilipinas sa mga upper middle income country matapos manatiling lower middle income country ang bansa mula pa noong 1987. Ayon sa Pangulo, patunay ito na naging epektibo ang mga ipinatupad na polisiya sa ekonomiya sa nakalipas na 4 na taon at nakatulong ang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya, matatag na halaga ng piso at mga reforma sa kabila ng pandaigdigang hamon. Sinabi pa ng Pangulo, inaasahang magpapataas ito ng kumpiyansa ng mga mamumuhunan, magbubukas ng mas maraming negosyo, dekalidad na trabaho at oportunidad sa bawat Pilipino. Binigyang diin din ng Pangulong Marcos ng pag-unlad ng ekonomiya ay dapat maramdaman ng bawat pamilya sa pamamagitan ng mas magandang kabuhayan at kalidad na buhay. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. For years, Filipinos have worked hard to build this country. Today, the world has taken notice. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Greater confidence means more investments. More investments means more businesses, better quality jobs, and more opportunities for Filipino families. Sinabi rin ng Pangulo na nararapat lamang ipagpunyagi ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang upper middle income country. Ayon kasi sa World Bank, umaabot sa $4,850 ang gross national income per capita ng bansa noong 2024. Mas mataas ay itinakdang $4,636 na batayan para sa upper middle income country. Ayon naman sa Department of Economy, Planning and Development na nananatiling prioridad ng gobyerno ang inklusibong pag-unlad upang maramdaman ng lahat ng Pilipino ang benepisyo sa paglago ng ekonomiya. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. This is worth celebrating because economic progress is not meant to stay on paper. It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress. Progress is not meant to stay. Inihayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto na magbubukas ng maraming trabaho, investment at oportunidad sa bawat Pilipino ngayong nasa upper middle income na ang bansa. Dagdag pa ni Recto, ang nasabing milestone ay reflection o pagpapakita ng mas malakas na economic fundamentals sa ilalim ng Marcos administration. Binigyang diin pa ng Executive Secretary na hindi lang titulo ang nakuhang status ng Pilipinas, kundi nangangahulugan ito na mas lumalago ang ating ekonomiya. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Annali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.